Totoo nga talaga siguro ang kasabihan na kapag si idol ay may bit-bit na problema, apektado pati ang kanyang mga fanay. Yes na yes kasi mukhang di mapirmi ngayon ang mga affected na panay ni Kim Chiu sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang pamilya. Di ba nga nitong mga nakaraan, panihugot ng Chinita Princess at talagang di sanay sa ganito ang kanyang mga tagahanga. Kasi naman, probably Kimi, naging sad girl agad ito dahil sa dinaranas na problema. Ganun man, hoping ang mga fanay na maaayos din ito at hindi na rin makaka-apekto pa sa actress. Sino ba naman ang hindi malulungkot? Lalo na alam mo kung lalo na super fan ka, fanatic talaga. Grabe talaga maapektuhan ka kung ang idol mo ay malungkot at may problema. Yes, kagaya nga nito, di ba, Bete? Ang dahil mga panay ni Kim na tagang-chat ng chat sa atin kasi nga po ang di umano nga, ang sabi nga, ang problema daw niya, pati siya pala inanpalo, di umano, yung nakakarating sa nilakam yung kanyang ate. Tapos bukod sa inanpalo siya, inanpalo din nilakam si Twinkle at saka yung kapatid nila na JP ba yun na nasa Canada. Diba? So yung mga panay, nababasa ko sa mga comment section, sabi nila, ramdam na ramdam namin at sa iyong mga mata na may pinagdadaanan ka. Correct. Hugs ng magpit Kimi. Sabi ng mga panay. Sabi naman ng iba, alam naman namin na malalampasan mo yan, Kimi, nandito lang kami. Tapos meron namang isa na nagsabi, Kimi, hindi mo ako kilala. Pero kung ano man ang problema mo, whether family issues, personal issues, o kung ano mang issues, nandito ko, pinagdarasal kita. Sabi ng isang panay. Si Ate Marcelita nga, di ba? Kung nandyan lang daw siya sa Pilipinas, pupuntahan niya si Kim. Alam mo at yayakapin na mahigpit, di ba? Si Marcelita, love na love niya talaga si Kimi dahil nga nung ilang beses niya nang napanood itong yung movie nila ni Paolo dati. My Love Will Make You Disappear. Nung niyaya ko na manood ulit, talagang nandyan siya para ipakita yung support kay Kim at saka kay Paolo. Talagang nagwawala siya, inahampas-ampas ako, natutuwa siya sa mga magagandang eksena, yung mga sweet-sweetan na eksena ng Kim Pao. Talagang nandun siya para ibigay yung kanyang moral support sa Kim Pao. Kaya tayo, ramdam na ramdam natin ang mga fans ni Kim na kung ano man ang pakiramdam nila ngayon, lalo na sa dumadaan sa problema si Kim Chiu, ay payakap na rin po sa iyo. Diba? Yan kami po. Siya, may nagsasabi nga, BFF, sabi ng iba, Kim, napag-aral mo na yung mga kapatid mo, napagtapos mo na, intindihin mo naman yung sarili mo. Correct. Sabi, which is true naman din talaga na. Pero ang maganda lang kay Kim talaga, ganun niya kamahal ng mga kapatid niya na since siya'y nakakariwasan, talaga bumonggang-bonggang kanyang karir at yayamanin si Kim. Siyempre, nag-share siya ng blessings sa kanyang mga kapatid. Kasi ang talaga sa damdamin kapag kayo mga kapatid mo, yung mga natutulungan mo. Natutulungan. Tamang natutulungan. Pero sana, ito sana ang problemang ito ay hindi tungkol sa pera, no? Sana wag. Yun nga, sana nga. Although, yun nga, kaya mo nabanggit, diba? May mga naririnig din tayo. Pero ayaw namin pong pangunahan o sabihin namin na involved ang pera. Pero sana hindi. Sana may tampuan lang siya. Pero, BFF, kung talagang tampuan ng parang malaking tampuan yan kasi inanpalo ka ng kapatid mo. Parang ayaw niyo nang makikita pa kung anong nangyayari ang kaganapan sa buhay mo, di ba? Once sa inanpalo mo, may galit, di ba? Parang magjojowa yan eh. Kapag ka magjowa, nag-anpaluhan, ibig sabihin, hiwalay na talaga. At saka hindi rin maganda yung, kaya si Kim, talagang naiipit siya, di ba? Kasi hindi maganda yung kakampi na itong side na to ng mga kapatid niya, kakampi siya dito, di ba? So, gumigit na lang siya. Diba? Pero again, sana nga hindi po tungkol sa pera ang naging problema. O sana, kung in God's time, sana talaga maayos pa rin dahil nga kahit anong gawin natin, magkakapatid ka. Which is, pero ako naniniwala kung normal naman talaga sa magkakapatid nagkakatampo. Ay, oo naman. Alam mo, meron nga ako, may kakilala ko, kaibigan ko, magkaibigan sila, nagkatampuan sila, pero umabot ng taon, but still, nagkabati pa rin sila. Pero may kaibigan tayong dalawa na hanggang ngayon hindi pa nagkakaisa sila ng kanyang kapatid. Diba? Dahil lang sa
politics. Minsan na mga politics talaga, dyan nagkakawatak-watak di ba? Pero sana nga po, isipin natin na isa lang ang dugong nananalaytay sa ating mga katawan. Kaya ako naniniwala ko, in God's perfect time, in due time, magkakayos din ang magkakapatid na Kim, Lakam, Twinkle at JB. Hintayin na lang natin, yes, diba? lagi natin sinasabi yon na magkakaayos at magkakaayos din sila, di ba? Wala namang problema na walang solusyon. Lahat ng problema po may solusyon. Kaya darating na may aayos ng magkakapatid yung problema na yan. Yes, kung baka sabi nga, walang problema na hindi nasusolusyonan. Correct. Diba? Abangan po natin pa. Pero si Kimmy, di ba, alam naman natin kung gaano rin siya ka-professional kapag ka nandun siya sa taping nila ng The Alibay na malapit ang mapanood. Hindi naman niya pinapakita na apektado siya. Kasi wag mong isama sa trabaho. In course naman. Pero ito nga, may nababasa din ako, ang sabi daw, bakit daw hindi pa sila magpakasal? Hindi pa nga umaami sila ni Paolo, di ba? Pero bakit hindi pa rin sila magpakasal para pagka sila ng dalawa? Yung eto na, mas iisipin na lang nila yung sarili nila para si Paolo din andyan para magbigay ng moral support. Pero kahit naman hindi sure na naman na andyan din niya. Nagbibigay siya ng moral support kay Kim. Love, kaya mo yan. I'm sure kino-comfort niya si Kim. Kino-comfort niya. Pero yun nga, di ba? Sana nga maayos na rin agad yung tampuan nilang magkakapatid. Yes! Kaya naman din naman natin dahil siyempre pagka okay na sila, magpo-post-post yan si Kim Chiu, di ba? Lalo yung mga Diyos ko, mga tagahanga, supporters, mga nagmamahal kay Kim Chiu, halos, parang alam nila lahat ng pinagdaraanan ni Kim. Talagang nagchat-chat sila sa atin. Dila Marina Corazon, Adal Hiccup, Tapit Rocky, lalo na si Tapit Marina, di ba? And nagchat-chat, di ba? At yung mga kaibigan niya, ayan, yung mga binati ko kanina.